Magandang hapon na naman po sa ating lahat, mga kaibigan at kapatid sa Panginoon. Narito na naman po ang ating programang The Guardian of Truth na ating napapakinggan tuwing araw ng Lunes at araw ng Sabado sa oras na 1:00 hanggang 1:30 ng tanghali. At maraming salamat muli sa lahat ng mga nag-aantabay, nanonood at nakikinig sa ating programa, lalong-lalo na dito sa ating radio station DGCB 684 kHz Tuguegarao City at ganun din sa atin sa Facebook at YouTube. At maraming salamat din sa ating tatlong elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, sila kapatid na Rodi Gumpad, Brother Flor Constantino, and Brother Lino Daraway sa pinagkaloob sa atin na slot para tayo ay makapag programa sa stasyong ito. At maraming salamat nga din sa lahat ng mga nagbibigay ng kanilang message o mensahe sa atin. Pagte-text, sila po ay nagbibigay po sa atin ng mensahe na sila po ay nakikinig at nanonood sa ating programa. Kaya maraming salamat po kung sino man po kayo at kung naririnig po ninyo ang ating programang ito ay alam nyo na po kung sino yung mga tinutukoy ko. At syempre sa lahat pa na hindi pa nagme-message, mag-message lang po kayo mga kapatid at kaibigan at yan po ay aking nababasa. So maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid at kaibigan. At syempre sa ating pagpapatuloy mga kapatid at kaibigan, gusto kong batiin natin ng congratulations ang lahat ng mga nag-graduate at ganun din sa mga moving up, okay? Gaya po ng aking dalawang anak, si EJ and I mean ito LJ dapat to, no? LJ, hindi SJ, LJ, ayan. So nung Tuesday at nung Friday, kahapon, yung mga moving up ng mga bata. Okay? So congratulations muli sa inyo, to my EJ and my LJ. Pagbutin pa sana ninyo ang inyong pag-aaral. Sana makatapos kayo sa anumang mga kukunin ninyong mga kurso, okay? Sa inyong paglaki, okay? So magpatuloy tayo sa ating gawain. And then tayo po ay dumako sa invitation. Tayo po ay tinag ni kapatid na Brother Mark Russell Macaranas. Bakit tayo tinag ni kapatid na Mark Russell Macaranas? Dahil po dito sa gospel meeting, everyone is invited to come and listen to the Word of God on July 14, 2022. Okay? 2022, July 14, dyan po sa may Payagan Church of Christ, Payagan West, Balesteros, Cagayan. Ayan. Para sa mga karagdagang information, maaari lamang pong kontakin ninyo si kapatid na Johnson Ramil. Okay? At syempre sa mga kaibigan din natin at kapatid na laging tumututok sa ating programa, nais nating batiin. Unang-una si kapatid na Kurapika. Ayan. Ito si kapatid ni Brother Sammy Pait. Okay? Kung ano-ano yung pangalan sa Facebook, Kurapika. Ayan. Magandang tanghali sa iyo, Sister Kurapika Pait. Ayan. And of course, binabati din natin magandang tanghali. Siyempre, unahin natin dito sa may Tuguegarao, ang Metro Tuguegarao Church of Christ. Lahat ng kaanib ng iglesia ng lokal ng Metro Tuguegarao dito sa Tuguegarao. Okay? And then, ang kapatid natin Rudy Gumpad, siyempre, at ang kanyang may bahay, si Sister Tessie, magandang tanghali po. To Sister Lilia Domingo, watching from Kabayan, ayan, magandang tanghali sa lahat ng mga taga-Cabala Union. Brother Nathaniel Idang, ayan, magandang tanghali, Brother Nathaniel Idang. To Sister Nida Bilyamin, magandang tanghali, Sister Bilyamin.
Of course, kay Brother Antonio Damalerio. Ayan, magandang tanghali. Brother Antonio Damalerio. To Sister Ludivina Taala Miranda. O asawa ni kapatid na June Miranda ng Balesteros, Cagayan. Magandang tanghali din sa inyo lahat dyan sa may Balesteros. And happy listening and watching also to Sister Josephine Lim. Ayan. To Sister Gloria Agpuon ng Tagapan Church. Ayan. Magandang tanghali po sa lahat ng mga taga-Tagapan. Lalong-lalo na yung mga kapatiran natin dyan. And of course, binabati din natin ng magandang tanghali ang mga taga Bicol. Ayan, magandang tanghali, Brother June Layusa. Ito, Layusa family at yung mga kasamahan ni kapatid na June Layusa. Ayan, nandyan sila kapatid na Jason Agbuya. Ayan, yung anak ni Brother June Layusa. Nakalimutan ko pangalan ng dalawa. Pambilis. At palatandaan lamang na tumatanda ang tao, ano? So, lahat ng Layusa, yan, taga Bicol. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At dumako naman po tayo dyan sa may Malagos, Davao City. Magandang tanghali kay kapatid na Kim Ka. Ayan. And kay kapatid na Nonoy Erwin Andalon, magandang tanghali po. Ito po ay taga Makasandig, Cagayan de Oro. Ayan. To Sister Pasita Maramag, magandang hapon kapatid. Dito lamang po sa Metro Tuguegarao to, sa Tuguegarao City. To James Pait ng Pasay City. Sa lahat ng mga kapatiran dyan sa may Pasay, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Magandang tanghali din kay Desilia Patawi Oclaray ng Balesteros, Cagayan Valley. Ayan. And kay kapatid na Robert Bartolome Pader, magandang tanghali po. Diyan sa may Magirig, binabati din natin mga kapatiran natin. Diyan sa may Bawan, Bangag, Solana, okay? At siyempre si kapatid na Faith Evangel Notarte Isla, diyan lang man po sa may Bansalan, Davao del Sur. Ayan. Sa lahat ng mga kapatiran natin dyan sa Davao del Sur, especially sa Bansalan Church of Christ, magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay? And kay Sister Marvy Kasugay Biernes. Ayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Siyempre, binabati din natin ng magandang tanghali ang ating kapatid na Tess Esperanza Pader, dyan po sa Magirig. At ang kaibigan natin si kapatid na, kaibigang Roberto Sigua ng Gonzaga Street. Ayan. At ang kapatid natin sa Minagbag at sa mga taga Minagbag, si kapatid na Marifet Tibulong Angeles, magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatid dyan sa may Binagbag, okay? Especially sa mga Angeles family, kapatid na Jericho, ayan, magandang tanghali kapatid na Jericho, bukas ulit, Brother Jericho, sama-sama ulit kayo ng family mo. Inaasahan natin na kayo po ay dadalo sa ating pagsasamba bukas ng umaga. At syempre, magandang tanghali din kay Sister Marisol. Ayan, Alan Giyap. Diyan sa may, ito yung sa may Atulayan. Okay, Atulayan. Ayan. At sa lahat po ng mga kapatid at kaibigan na magsusulat pa lang, binabati ko na po kayo ulit ng magandang tanghali. Advance happy birthday kung may magbe-birthday po man sa inyo. Yung magra-graduate pa, baka meron pa magra-graduate dyan, habol. Congratulations po, okay? Sa lahat din po ng mga taga Dagupan, ayan, Dagupan na Piat, especially ito kapatid na Henry Diaz Tabangkura. Ayan. Magandang tanghali po sa inyo dyan lahat, mga kapatiran natin dyan sa may Dagupan. Okay? Sa mga Pusulero family, magandang tanghali. Brother Gian. Ayan. And to the Pusulero family. Okay? So, sa ating nalalabing oras mga kapatid at kaibigan, tayo po ay dumako sa ating pag-aaral sa umagang ito. At
hindi na po natin bibigyan ng mga masyadong maraming salita sapagkat alam ko na naman po na maghahabol na naman po tayo sa oras. Okay? At kung kayo po ay nakahanda na po, ito yung pag-aaral po natin sa tanghaling ito. Ngayong Sabado, July 09, 2022, pag-aaralan po natin ang salitang kaibigan. Okay? Ayan. At salamat nga pala sa nagbigay ng isang pag-aaral noong nakaraang Wednesday, si kapatid na Rogelio Esperanza sa ating midweek Bible study dito sa Metro Tuguegarao, at kanyang tinalakay ang kaibigan. Okay? Tinalakay niya yan at sinentro niya kanyang pag-aaral doon sa pinakitang pagkakaibigan ni David at ni Jonathan. Okay? Pero dito sa ating pag-aaral ngayon mga kapatid, ibang luto naman po ito patungkol sa kaibigan. Okay? So, kung nababasa po ninyo, ito po yung paksa po natin sa tanghaling ito. Kaibigan ko siya, tapat at makatarungan sa akin. Ano po ito? Ito po ay nanggaling sa speech ni Mark Antony doon po sa Caesar's funeral. Okay? Ito po yung napakagandang speech na ginawa ni Mark Antony noong si Julius Caesar ay kanilang pinatay sa harapan ng maraming tao, kasama yung mga kumakalaban o may ayaw kay Julius Caesar. Okay? Kung gusto nyong malaman kung anong kwento nito, kayo po ay bumalik sa history na lamang po. Okay? Kinuha ko lamang po yung isa sa mga sinabi ni Mark Antony nung namatay na ang kanyang kaibigan si Julius Caesar. Sabi niya sa mga taga-Roma, sa lahat ng mga tao na nakikinig sa kanya, sabi niya sa kanila, kaibigan ko siya, tapat at makatarungan sa akin. Okay? Napakaganda yan mga kapatid at kaibigan. Hanapin po ninyo yung speech ni Mark Antony doon sa Lamay. Hindi naman sa Lamay, dahil kapapatay nila kay Julius Caesar at gusto lamang ni Mark Antony na bigyan naman ng respeto yung kanyang pagkamatay ni Julius Caesar. Okay? So, sinasabi niya doon na ibalik sana yung kanilang, yung pag-ibig na binigay ni Caesar sa kanila. Gustong maramdaman ni Mark Antony na marami pa ring nagmamahal kay Julius Caesar. Okay? So, ito yung pag-aaralan natin mga kapatid at kaibigan, mula sa speech ni Mark Antony, kaibigan ko siya, okay? Tapat at makatarungan sa akin. Sa ating panimula, ang kaibigan ng Mark Antony sa lamay ni Julius Caesar, gaya na po ng sinabi ko, at ang kaibigan naman ni David, makikita natin na si Jonathan, na anak ng Haring Saulo, ay itinuring na sariling kaluluwa. Pinapakita lamang po ni Jonathan kung gaano sila kadikit, kung anong klaseng pagkakaibigan ang sinasabi ni Jonathan. Okay? Ito yung makikita natin na mula sa 1 Samuel chapter 18 verse 1 na si Jonathan ay gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Ganon. Minahal ni Jonathan si David gaya ng kanyang sariling kaluluwa. Okay? Ibig sabihin, kung si Jonathan, mahal na mahal niya ang kanyang sarili, kung paano niya minamahal ang sarili niya, ganon din kay David. Kung si Jonathan, iniingatan niyang sarili niya, ganon din kay David. Kung si Jonathan ay faithful sa kanyang sarili, faithful din siya kay David. Sabi nga ng ibang talata, si Jonathan, ang pag-ibig niya kay David bilang isang kaibigan ay parang babae. Okay? May bersikulo po yan. At dito po mga kapatid at kaibigan, pinapaalala ko sa inyo na dito sa ating banal na aklat, 118 times binanggit ang salitang kaibigan. Okay?
118 times yan mga kapatid. Kaya mahalaga ang pag-uusapan natin sa tanghaling ito. At itong tandaan po natin mga kaibigan at kapatid, mula sa aklat ng John chapter 15, sa verse 13 hanggang 15, ang pagkakaibigan ay kaloob ng Diyos. Ayan. Dahil kung walang pagkakaibigan mga kapatid, siguro hindi na natin alam kung anong mangyayari sa tao, di ba? Mamaya, pag sinabing nating hindi kaibigan, anong tawag sa ginagawa ng dalawang lalaki? Mamaya sasabihin natin, baka may relasyon, di ba? Ang relasyon nila, baka mag-asawa yan, di ba? So, may kaibigan mga kapatid, kaya merong magkaibigan na kasing dikit ni Jonathan at ni David, ni Mark Antony at ni Julius Caesar, at ganun din kay Job at sa kanyang tatlong kaibigan. Iba-ibang klase yan mga kapatid, okay? So, kung pag-aaralan natin isa-isa sa kanila, iba-iba yung klase ng pagkakaibigan nila, okay? Binanggit doon. Kay Job nga, yung kaibigan niya, nung siya ay may problema, dinadamayan nga siya ng kaibigan niya, kaya lang, dinadown naman siya. Pero doon kay Julius Caesar, hanggang sa kamatayan ni Julius Caesar, si Mark Antony na kaibigan niya ay pinaglaban si Julius Caesar. Ganon din ang ginawa ni David sa kanyang kaibigan na si Jonathan. Di ba? Binayaran niya yung binibigay ni Jonathan na pag-ibig niya sa kanya o bilang kaibigan kay David. Di ba? Pinapakita niya yan. So marami pa mga kapatid, marami pa mula sa Biblia sinasabi ang patungkol sa pagkaibigan. Una, ito yung titignan po natin sa tanghaling ito, kung ano yung sinasabi ng Biblia patungkol sa kaibigan. Tayo po ay kumuha ng dalawa lamang po, okay? Una mga kapatid, sabi rito, ang kalamangan ng pagkakaroon ng kaibigan. Importante ang pagkakaibigan mga kapatid. Importante ang may kaibigan, kapatid. Ayan. Importante yan. Dahil yan ang sinasabi rin ng Biblia na maganda yung may kaibigan ka. Lalong-lalo na naging kaibigan mo ay isang napakalupit na kaibigan. Napakaloyal na kaibigan. Mahirap hanapin yan mga kapatid. Yung napakaloyal. Yung kaibigan na handa niyang ibigay kahit yung sarili niyang buhay. Okay? So pag-aralan natin, ano tong kaibigan? Sa mga pag-aaral mga kapatid, sa ating pag-aaral, sabi ko sana, no? Tingnan po natin yung advantages, yung kalamangan ng pagkakaroon ng kaibigan. Ang Biblia, tuturuan tayo. Ano ang kalamangan ng pagkakaroon ng kaibigan? Una, ang kalamangan, iibigin ka sa lahat ng panahon. Okay? Makikita natin yan sa aklat ng Proverbs chapter 17 verse 17. Okay? So anong ibig sabihin niyan mga kapatid? Yung sinabi niya na iibigin ka sa lahat ng panahon. Ang tunay na kaibigan ay hindi kailanman mabibigo. Ano man ang mangyari. Ang tunay na kapatid kaibigan ay laging handang tumulong sa oras ng pangangailangan o problema. Okay? Palitan niyo yan, kaibigan dapat yan. Ayan ang ibig sabihin mga kapatid. Okay? Pag-aralan natin, yung sinasabi na ang kaibigan o tunay na kaibigan ay iibigin ka sa lahat ng panahon. Sa aling panahon? Sa panahon ng problema mga kapatid at kaibigan. Sa Ecclesiastes chapter 4, sa verse 9 hanggang verse 10, ibabangon ka ng kaibigan mo. Yung sinabi niyang ibabangon ng isa ang kanyang kasama. May problema ka ba? Ay hindi ka idadown yan mga kapatid. Kundi tutulungan ka o di kaya'y dadamayan ka. Hindi yung pag may problema ka, sasabihin ng isang tao dyan o kaibigan mo, layo-layo ako, baka utangan niya ako.
layo-layo ako, baka may kailangan sa akin, di ba? Hindi yun ang tunay na kaibigan, mga kapatid. Dahil ang sinasabi ng Biblia, sa tunay na kaibigan, sa panahon ng problema, ang kaibigan ay tutulungan ka, dadamayan ka. Kaibigan, may kailangan ka ba? Kaibigan, malungkot ka ata, may problema ba? Yun ang kaibigan, mga kapatid. Tinatanong tayo. Ano pa sa panahon ng pagdadalawang isip? Sa Proverbs chapter 27, verse 5 hanggang verse 6, sabi, ang maigi ang saway na hayag kaysa pag-ibig na nagkukubli. Tapat ang mga sugat ng kaibigan, ngunit ang mga halik ng kaaway ay malabis. Okay? Andito na naman yung halik ng kaaway. Ito yung halik ni Judas. O meron yung awit na lason mong halik. Ayan. Delikadong mga yan, mga kapatid. Wag nating try ang mga yan. Okay? So, ang kaibigan, mga kapatid, ay sasawayin ka. Ngunit ang ibang kaibigan ay papakainin ka ng kaaya-ayang paglilinlang. Pag-ibig ang tunay na kulay ng kaibigan, hindi yung maitim. Okay? Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Proverbs 27, verse 5 and verse 6. Ito, mga kapatid, sa oras na kailangan mo ang isang kaibigan, ito sasawayin ka. Hindi lahat ng gusto mo o gusto mong mangyari, maganda na yan. Yung kaibigan na may ginawa kang masama, o hindi maganda, o hindi kaaya-aya, yung kaibigan mo sasabihin niya, okay lang yan, okay lang yan. Hindi tunay na kaibigan yun, mga kapatid. Dahil ang tunay na kaibigan daw, sasabihin niya sa'yo, hindi maganda yan. Sasawayin ka. Kung minsan sasabihin niya sa'yo, hingi ka ng tawad, nakakahiya. Yun yung mga magsasalita ng ganun, mga kapatid. Yun yung tunay nating kaibigan. Hindi tayo kukonsintihin sa mga maling gawain. Ano pa? Sa panahon ng sakuna, ang tunay na kaibigan, iibigin ka kahit sa panahon ng sakuna. Sa aklat ng John, chapter 15, sa verse 13, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kung minsan, mga kapatid, sa galit na aso pa lang, makikita ang hindi tunay na kaibigan. At kadalasan din ginagawa sa kanilang asawa. Anong ginagawa nila? Naglalagat pa lang, may aso, harang yung asawa. Di ba? Anong ibig sabihin nun? Mali lang yung sarili nila, pero yung katabi nila, kung sino man yan, yung ihaharang nila, asawa o kaibigan, hindi tunay na kaibigan yan. Galit pa lang na aso, takot na sila, ihaharang yung kaibigan. Naku, mga kapatid, kaibigan, iwasan natin yan. Okay? Dapat sa panahon ng sakuna, ang sabihin natin, nakahanda tayong ibigay ang ating buhay para sa ating minamahal na kaibigan. Ano pa? Sa panahon ng may mabigat na pasanin. Okay? Ano itong mabigat na pasanin? Yung mga ibang tao dyan, pag may mabigat na pasanin, ang ginagawa nila, papakamatay. Pero dito, mga kapatid, kung may kaibigan ka at ikaw ay may mabigat na pasanin, ito sinasabi dito, mga kapatid, Job chapter 16 verse 14, ito yung nangyari kay Job. Siyang nanglulupaypay ay dapat pagpapakita ang loob ng kanyang kaibigan, kahit siya na walang takot sa makapangyarihan sa lahat. Ito, mga kapatid, nalungkot si Job sa kanyang mga kaibigan dahilan siya ay dinidiscourage ng mga ito. Ang tunay na kaibigan, mga kapatid, lalong-lalo na pag may mabigat kang pasanin, tutulungan ka. Hindi yung i-discourage ka. Okay? Letter E, sa panahon ng pag-iisa, ibig sabihin, hindi ka iiwan ng kaibigang ito. Proverbs chapter 18, sa verse 24. Okay? Pinaparamdam nila ang kanyang presensya na kapag ikaw ay may kailangan,
hindi ka mahihiya sa kanya sapagkat para sa bawat isa ay mas higit pa sa kapatid. Okay? So, may kailangan ka, punta ka sa best friend mo, hindi ka na naiiya dahil alam mong tutulungan ka noon. Hindi yung kakahiya, baka hindi niya maibigay. Di ba? Huwag mong gawin dahil ang tunay na kaibigan, mga kapatid, pupunta ka pa lang, sasabihin mo pa lang, hinihingi mo pa lang, ibibigay niya yan dahil mahal ka niya bilang isang kaibigan. Pero kapag may mga kondisyon, nako, hindi kaibigan yan. Hindi kaibigan yan. Nangongolekta lang ng kaibigan yan. Pangalawa, mga kapatid, ang tunay na kaibigan ay tinutulungan ka na magkaroon ng lakas sa Diyos. Ibig sabihin, nilalapit ka sa salita ng Panginoon. O sa 1 Samuel, chapter 23, sa verse 16, kung sa iba tayo pinagtitibay ng ating kaibigan, gaya ng mga likong gawain o illegal, iwan mo na yan. Ipapahamak ka lang niya pagdating ng panahon. Si Jonathan, mga kapatid, anak ni Saul, isang hari si Saul, mga kapatid. Kapag merong hindi magandang binabalak si Haring Saul, alam ni Jonathan, si Jonathan, sinasabi niya na kay David. Di ba? Yun ang maganda, mga kapatid. Dapat doon tayo sa kabutihan. Kung maaari lang sana, sa panahon natin ngayon, dapat ilapit mo yung kaibigan mo sa napakagandang mga asal o mga gawain. Lalong-lalo na sa mga salita ng Panginoon o sa mga spiritual na gawain. Yan ang kaibigan, mga kapatid. Okay? Ano pa? Number 1, sa pagdurusa ng pinsala ang sumasama sa mga mangmang. Totoo yan, mga kapatid. Okay? Kung sumama ka sa isang kaibigan na mangmang o tinatawag na mga hindi maganda ang gawain. For example na lang po natin, mga kapatid. Umiinom. Yung naninigarilyo. Hindi magandang mga kaibigan yan, mga kapatid. Ang gawin mo, kung tunay kang kaibigan, sabihin mo. Sawayin mo yung ginagawa. Sabihin mo, hindi maganda sa health yon, sa katawan. Proverbs chapter 13 verse 20, lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Piliin natin ang kaibigan na ilalayo tayo sa kapahamakan at hindi yung ilalapit tayo sa kapahamakan. Mas maganda yung ilayo tayo sa kapahamakan. Yun ang tunay na kaibigan. Ano pa? Yung nasa Proverbs chapter 27, sa verse 17, sinasabi, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, gayon ang tao ay nagpapatalas sa muka ng kanyang kaibigan. Ito yung patalimin natin ang bawat isa, mga kapatid. Na ibig sabihin, palalimin natin ang ugat ng pagkakaibigan para hindi madaling masira o mabuwag. Hasahin natin ang pagkakaibigan para lalo itong magtali. Okay? Hindi siya los-los. Okay? Yan ang maganda. Ano pa? Pinoprotektahan tayo ng ating kaibigan. 1 Samuel chapter 22, sa verse 23, sinasabi, matira kang kasama ko, huwag kang matakot, sapagkat siya na umuusig ng aking buhay ay umuusig ng iyong buhay, sapagkat kasama kita ay maliligtas ka. Okay? Ito yung isa sa mga nakaligtas na pari na pinagpapatay ni Haring Saul. Okay? Sabi ni David kay Abitar, yan. Yung nakaligtas na pare, sabi niya, dito ka lang, akong bahala sa'yo. Kung sino naghahanap ng buhay mo, hinahanap niya ang buhay ko. Diba? Yan ang tunay na kaibigan, mga kapatid. Pinapakita ng isang kaibigan na isa lang ang kanilang kaaway, na ang sinumang aapi sa isa ay umaapi din sa kanyang kaibigan. Kumakampi ang tunay na kaibigan, mga kapatid. Hindi ka binebenta. Hindi ka niya iniiwan. Hindi ka niya hinuhudas. Ayan. Yan yung tunay na kaibigan, mga kapatid. Sa ating pagwakas, mga kapatid, ang hanapin yung kaibigan, yung pinaka-the best pa rin. Sino ang pinaka-the best na kaibigan? Ang ating Panginoong Jesus. Yan dapat ang gawin nating best friend natin. Bakit?
Dahil ito yung mga sinabi niya mga kapatid. Una, sabi niya sa atin, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Di ba? Yung kaibigan natin sa ibabaw na ito, anong nangyayari? Sinabi nga, pinakako nga sa atin, hindi kita iiwan, ikaw ang tunay kong kaibigan. Hindi kita pababayaan. Pagkatapos ng kanilang pagtanda, namatay, di nawala. Di ba? Every chapter 13 verse 5 mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, sinasabi niya rito mga kapatid, na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Okay? Kung naghahanap tayo ng kaibigan, tunay na kaibigan, nandyan naman ang ating Panginoong Jesus. Okay? At di ko rin naman sinasabi na hindi maganda makipagkaibigan sa tao. Maganda rin yan mga kapatid. Okay? Kaya lang, ang tunay na kaibigan dito, sa ibabaw ng lupa, yan ay tumitigil. Pansamantala lamang, o di kaya may kahantungan. Okay? Ngunit ang pakikipagkaibigan sa ating Panginoong Jesucristo, yan ay forever. Okay? Ano pang sinabi ng ating Panginoong Hesus mga kapatid? Na tutulungan ka sa lahat ng oras. Isaiah chapter 41 verse 10 to 13. Ayan mga kapatid. Tutulungan ka. Even though yung mga kaibigan natin sa kapwa nating tao rito o best friend natin, tutulungan naman talaga tayo. Yan makikita natin na sila ay tunay talaga na kaibigan. Pero may hangganan nga lang mga kapatid sapagkat ang buhay nga natin ay napakaiksi lamang, ngunit ang Panginoong Jesucristo ay forever yan pag siya ang inyong naging kaibigan. Okay? Ayan po mga kapatid at kaibigan, maraming salamat muli sa inyong pakikinig at panonood sa ating programa. Ito po yung naging lingkod ninyo sa hapong ito, ang inyong kapatid na JR Gumpat, at syempre nagpapasalamat din ako kay Manager Cadel ng DCCB at ang ating tatlong elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Rodi Gumpat, Brother Flor Constantino, and Brother Leno Daraway. Okay? Hanggang sa muli mga kaibigan at kapatid, maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Thank you po.